Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang nami sel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman MJ Oxiano, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ating unang balita, matagumpay na nagsagawa ng gift-giving activity ang mga miyembro ng Zambales PNP, katuwang ang partner agency sa Masinloc, Zambales. Narito ang magandang balita ni Patrolman Edwin Baris. Nagsagawa ng gift-giving activity ang mga membro ng Zambales Police Provincial Office sa San Salvador Island bilang bahagi ng programang Empowering Bantay Dalampasigan nitong kamakailan. Pinangunahan ng programa ng mga tauhan ng Zambales PPO, kagapay ang Philippine Army, Philippine Coast Guard, PIDEA at Provincial Fisheries. Tampok sa programa ang pamimigay ng mga kapote, payong at food packs at nagkaroon din ng feeding program. Kasunod dito, nagsagawa rin ng forum para sa mga magulang at mangingisda kung saan tinalakay na mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ang maritime at fisheries laws. Sitwasyon sa Dalampasigan Advocacy Support Group ay isa sa mga iligal na programa ng Zambales PNP na naglalayong palakasin ang partisipasyon ng mga mangingisda bilang katuwang ng mga otoridad sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan sa karagatan. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Isang sospek ang naaresto at mahigit 69,000 na halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa isinagawang buy-bust operation sa Puerto Princesa City, Palawan. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Dara Falogne. Isang hinihinalang high-value individual sa illegal na droga ang naresto matapos ang isinagawang buy-bust operation sa Puerto Princesa City, Palawan, kung saan mahigit 69,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga otoridad. Ayon sa ulat, ikinasa ang buy-bust operation sa Purok Masigla, Zone 1, Barangay San Miguel, Puerto Princesa City. Pinangunahan ito ng City Police Drug Enforcement Unit ng Puerto Princesa City Police Office, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency at PNP Drug Enforcement Group. Kinilala ang suspect bilang isang 36 anyos na tricycle driver at residente ng Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Sa isinagawang operasyon, matagumpay na nakabili ang poster buyer ng isang sachet ng hinihinalang shabu kapalit ang 1,500 pisong buy-bust money. Na-recover din mula sa suspect ang buy-bust money at 8 karagdagang sachet ng hinihinalang shabu na nakapaloob sa isang plastic wrapper. Sa kabuuan, umabot sa tinatayang 10.15 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 69,000 pesos. Sa kabuuan,
umabot sa tinatayang 10.15 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 69,020 pesos ang nakumpiska sa operasyon. Dinala ang suspect at ang mga nakuhang ebidensya sa Puerto Princesa City Forensic Unit para sa laboratory examination at drug testing. Inihanda na rin ang pagsampa ng kaso laban sa suspect para sa paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang pagpapaalala ng mga otoridad sa publiko na makipagtulungan sa mga kampanya laban sa iligal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa mga pamayanan. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patroluman Dara Palogni, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Naghatid ng pag-asa at serbisyo ang Abra PNP katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan sa mga residente ng Malibkong Abra. Ibabalita yan ni Patrolwoman Maria Ella Garcia. Matagumpay ni sinagawa ng Abra Police Provincial Office ang outreach program sa Barangay Buanaw, Malibkong Abra sa pangunguna ni Police Major Francisco Oben, Acting Chief Picadu, sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Charles L. Dumalig, Provincial Director. Katuwang First Abra PMFC at Malibkong MPS nito lamang ika-4 ng Hunyo taong kasalukuyan. Nag-isa rin sa aktibidad ng 15th Offert Maneuver Company RMF-15 sa pamumuno ni Police Lieutenant Mark Rohel Evangelista, DSWD Abra, na inorganisa ng 50th Infantry Battalion sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Ferdinand A. Baluyot, Commanding Officer, at iba pang stakeholder. Kabilang sa serbisyong pinagkaloob ay ang libreng gupit, pamamahagi ng merienda, school supplies, hygiene kits, libreng dental and eye check-up, at turnover ng solar lights para sa Bangilo Elementary School. May kabuuang 120 mag-aaral mula sa Bangilo Elementary School at Let A Primary School ang nabigyan ng iba't ibang libreng serbisyo. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Police Major Ben ang kahalagaan ng edukasyon at hinikayat ang mga magulang na suportahan ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Aniya, ang edukasyon ay isang pamana na hindi mananakaw, susi sa mas magandang kinabukasan. Ang naturang aktibidad ay nagpapakita ng patuloy ng paghahatid ng PNP katuwang ang mga ahensya ng pamahalaan sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mamamayan, lalo na sa mga malalayo at liblib na lugar ng probinsya para sa isang ligtas at mayabong bagong Pilipinas. Mula dito sa Barangay Buanaw, Malibkong Abra, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Bagong PNP, para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mag-asawang senior citizen sa Bulan, Sorsogon ang nabigyan ng bagong pag-asa matapos pagkalooban ng pabahay ng Sorsogon RPSB team. Ito ay bahagi ng kanilang patuloy na programang naglalayong makatulong sa mga nangangailangan sa komunidad. Staff Sergeant Angeli Yunson sa detalye. Hindi lamang kapayapaan at kaayusan ang natutugunan ng mga pulis. Minsan sila rin ang nagiging daan upang muling mabuhay ang pag-asa ng mga taong matagal nang naghihintay ng tulong. Ito ang naranasan ng mag-asawang senior citizen na sina Tatay Federico at Nanay Aurora Macaresa ng Barangay M. Rojas, Bulan, Sorsogon, matapos mapansin ng RPSB team ang kanilang kalagayan habang nagsasagawa ng needs assessment survey sa lugar. Tumambad sa mga pulis ang kalagayan ng mag-asawang matanda na matagal nang nangangarap magkaroon ng mas maayos at ligtas na tahanan. Sa pamamagitan ng pag-ambagan at voluntaryong pagtulong para sa mga materyales at paggawa, sinimulan ng mga nakaraang linggo ang pagpapatayo ng bagong bahay para sa mag-asawa. Bagamat hindi pa ganap na natatapos ang kanilang tahanan, unti-unti nang nabubuo ang isang simbolo ng malasakit, pagkakaisa at pag-asa. Para kina Tatay Federico at Nanay Aurora, ang bahay na ito ay hindi lamang bagong tirahan. Isa itong paalala na sa panahon ng pangangailangan, may mga kamay na handang umalalay
at may mga pusong handang makinig at kumilos. Mula dito sa Sorsogon Police Provincial Office, ako po si Police Staff Sergeant Angeli Bionson para sa Police News Network, Bagong PNP, para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Hindi na nakapalagpas sa mga otoridad ang dalawang lalaki na kabilang sa District Most Wanted Person na may kasong robbery sa Pasay at Parañaque. Patrolwoman Reyna Choice Dalire sa report. Naaresto ng mga operatiba ng Southern Police District ang dalawang lalaki na kabilang sa mga district-level most wanted persons sa magkahiwalay na operasyon sa Pasay at Parañaque City. Unang naaresto ang isang Chinese national na kinilalang si alias Xiao Fei, 36 years old, na kabilang sa top 10 district most wanted person. Nahuli siya sa Barangay 76 Pasay City sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong robbery. Ang kaso ay may inirerekomendang piyansang 100,000 pesos. Samantala, noong June 2, 2026, naaresto naman sa Barangay Baclaran, Parañaque City si alias Harold, 27 years old, na kabilang sa top 9 district most wanted persons para sa buwan ng Hunyo. Siya ay nahuli sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong robbery hold-up na may inirerekomendang piyansang 100,000 pesos. Ayon sa pulisya, parehong ipinaalam sa mga sospek ang dahilan ng kanilang pag-aresto at ang kanilang mga karapatan ayon sa batas sa wikang kanilang nauunawaan. Si Xiao Fei ay dinala sa warrant and subpoena section ng Pasay City Police Station para sa kaukulang proseso, habang si Harold ay pansamantalang nakakulong sa custodial facility ng Parañaque City Police Station. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent. Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At sa ating huling balita, mas pinalakas pa ang emergency response services sa Iloilo matapos sabay-sabay na ilunsad ang 4 na Unified 911 Satellite Command Centers sa Liganes, Iloilo. Layunin nitong mapabilis ang pagtugon ng mga insidente at mapalawak ang serbisyong pangkaligtasan para sa mga mamamayan. Patrolman Edwin Baris muling magbabalita. Sabay-sabay na inilunsad ng 4 na Unified 911 Satellite Command Centers sa Liganes Fire Station bilang bahagi ng pagpapalakas ng emergency communication at response system sa Western Visayas nitong ika-4 ng Hunyo taong kasalukuyan. Pinangunahan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Sr. Tatis Jr. na kumatawan kay DILG Secretary Juanito Victor Rimulya ang programa, DFP Chief Superintendent Wilberto Rico at lokal na pamahalaan. Nagkaroon din ng simultaneous exercises o SIMEX upang masubukan ang kahandaan ng mga ahensya kabilang sa Unified 911 system. Kasunod ng programa, pinangunahan din ni Police General Nartates ang inaugurasyon ng bagong tayong Liganes Municipal Police Station bilang bahagi ng pagpapalakas na infrastruktura para sa kaligtasan at seguridad ng publiko. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network, YouTube channel or Twitter account para sa mga live stream at replays at mga real-time updates. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Patrolwoman MJ Ocsiano, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.